Hey guys, my name is Rai and welcome to my channel. For today's video, ang pag-uusapan naman natin ay all about what to do after passing the Professional Regulation Commission or PRC board examination. By the way, I am Rai and I'm a licensed professional teacher, a registered psychometrician, and a registered behavior technician in the Philippines. Disclaimer lang guys na lahat ng sasabihin ko dito ay based lamang sa personal experience ko nung time na nag-o-taking ako at nung time na nag-initial registration ako sa PRC. So, ano nga bang unang yung dapat gawin? First, antabayanan nyo kung sa yung news or yung pinaka announcement ng PRC regarding your oath-taking venue or the date and the time. So, usually naman, even yung mga Facebook pages ng PRC, mga legit Facebook page ng PRC, ipopost nila dun kung saan yung venue ng oath-taking nyo, yung date at saka yung time. So, before that, you need to prepare also yung kailangan yung mag-online sa PRC website to get the oath form or panunumpa ng professional. So, yung oath form na yan or panunumpa ng professional, dadalhin nyo yung copy na yun during the time ng ano nyo, ng oath taking nyo para matag siya as attended. So automatically yung status nyo from your Leris account, mababago siya to attended. So napaka-importante na umattend kayo ng oath taking kasi talagang kailangan yung umattend doon dahil para makuha nyo yung PRC license nyo tsaka yung certification of registration or certificate of registration nyo. So, after the oath taking at ano na kayo at attended na yung status nyo, um, ang susunod na steps naman dyan is antabayanan nyo yung date ng initial registration. So yung sa date ng initial registration, kailangan i-prepare nyo na yung mga requirements na hihingin sa inyo. Actually, sinulat ko na lang siya kasi baka may makalimutan ako. So, yung sa list ng mga requirements naman na kailangan yung i-prepare bago kayo kumuha ng slot for appointment sa PRC is yung notice of admission or yung NOA nyo, completed oath form, yung panunumpa ng professional. Ito yung kopya nyo na iniscan during the oath taking. Tapos, yung 2 passport size ID photos on a white background, each with a complete name tag. Tapos, 2 sets of documentary stamps. Yung documentary stamps, actually, pwede nyo siyang bilhin sa mismong PRC or pwede kayong bumili nito sa any BIR offices nearest you. Tapos, 1 short brown envelope. Yung, so kailangan yung kumpletuhin yung mga yan in order for you na in order for them na ibigay sa inyo nga yung PRC ID nyo. At saka yung pinaka-license which is yung certificate of registration. So after nyo makompleto lahat ng iyon, yun na matatanggap nyo na yung pinaka-license nyo, PRC license, yung IT card, PRC license ID card, at saka yung pinaka-lisensya which is yung certificate of registration. Tapos the rest naman yung mga certificate of passing, certificate of rating, at saka yung mga yun, um, pwede naman yun to follow na lang. Pero pwede nyo rin at the same day kunin yun, pero kailangan nyo kasi kumuha ng separate appointment slot para do sa mga yun. So, each certification naman sa kanila is 75 pesos plus yung documentary stamp. So, yun, that's it for today and I hope may na-share na naman ako sa inyo. Kung meron kayong iba pang mga katanungan regarding dun sa link kung saan kayo kukuha, kung saan kayo mag-fill out ng oath form nyo or kung saan kayo and even nga pala, by the way guys, yung during the oath, bagong yung pinaka-araw ng oath taking nyo, kailangan yung mag fill out ng
kailangan nyo mag-register for your attendance sa PRC website or ito sa online prc.gov.ph at least before 12 in the afternoon, the day before ng inyong oath taking. So, kasi kailangan ng attendance doon, kailangan ng attendance doon. And syempre, para malaman nila na aside dun sa oath taking form na i-scan nila yung QR code, it is important na pag-register din kayo doon as your attendance. So, yung mga links nito, ipopost ko na lang sa comment section para just in case na gusto nyong or hindi nyo alam po saan kayo pupunta, masusundan nyo na lang yung link and maglalagay na rin ako ng description doon para just in case naman na medyo medyo nalilito kayo on how or what to do. Merong instructions na lang na kung ilalagay sa comment section. That's it for today and I hope may na-share na naman ako sa inyo guys na information about what to do after passing the board examination. Thank you for watching